Good evening. To this video ay mag ano lang pa ako ng konting story about sa aking dalawang puppy na si Max at si Sawi. Samahan niyo ako guys. Ito ay ipakita ko po sa inyo kung saan si Sawi, saan si Max dito. Ito na po. Ito po ay si Sawi. Yan, ito siya si Sawi siya. Ito ay, siya ay isang girl. Girl, ang kanyang pangalan ay si Sawi. Isang Shih Tzu. Yan. Yan siya. Yan. Very sweet yan siya sa amin. At ito naman ay si Max. Isa siyang pikinisi. Ayan naman. Hi Max! Hi dito Max. Hi! Hi! Yan. Siya ay isang boy na puppy. Siya ay mabait din siya na puppy. Hindi siya, ang problema lang sa kanya guys ay hindi siya palakain kung hindi niya gusto ang kanyang ulam. Gusto niya laging may ulam at gusto niya lagi ay karni, manok, isda. Ang isda yun, kumakain siya guys, kumakain si Max ng isda. Pero pag wala nga talagang ulam, hindi siya kakain. So yan ang kasabihan na ikaw na amo ay walang ulam, ang alaga mong puppy ay manok at karne ang kanyang ulam, di ba? Ito naman si Sawi. Si Sawi naman ay hindi siya mahipihikan sa pagkain. Kumakain siya ng halimbawa, lutuan siya ng sayuti, carrots na yan, mga patatas, kumakain siya. Tapos dog food, kumakain din siya. Pero si Max, yung pikinisi namin, hindi siya kumakain. Ayaw niya ng dog food. Ayaw niya. Pero noon, nung 3 months pa lang siya sa amin, kasi binili namin siya ay 3 months ang edad. 1 month old, 1 month pala, 1 month siya. Gatas talaga, gatas daw ang dun sa may binili namin kasi na used na siya na kumakain siya ng ng gatas, hindi siya masyadong kumakain ng dog food. So, ang kinalakihan niya ay dog food, ay gatas. Ayaw ng dog food. Hanggang ngayon ayaw nun. Gusto niya lang karne, manok, ganun yun. Isda, kumakain din siya na minsan hotdog, yun. Minsan pinapakain namin, ganun. Gatas na, yan. Pero likewise kay Zoe, na si Zoe ay hindi siya pihikan, lahat kinakain niya. Hindi siya, basta may ulam lang, kinakain niya rin. Kaya lang, ang hirap talaga mag-alaga rin guys ng ng mga ganitong may mga breed na aso, no? Katulad niya, nung binili namin, alagaan mo ng vaccine, para mga vaccine nila, ikumpleto mo yung vaccine para hindi sila magkasakit, hindi sila madapuan ng mga parvo, ng kung ano mga sakit dyan. Sa awa naman ng Diyos, hindi naman sila nagkakasakit talaga mula nung inalagaan namin sila, nung binili namin. Hindi talaga sila kasi hindi sila nagkakasakit kasi nandito lang sila sa bahay. Tapos, syempre, tinututukan ko sila. Yung mga nidatapuan din sila ng yung garapata na Pero ang ginagawa ko niyan, parang kinukutuhan ko talaga sila, isa-isa niya na himay-himay ko ang mga buhok nila, para makuha ko yung garapata nila. Pero hindi naman totaling madami talaga ang garapata nila, kunti-kunti lang. Tapos, ang gusto ko lang sa kanila kasi mga very sweet ito sila. Very sweet talaga sila nga dalawa. Kasi kung tutusin guys ay binila namin sila ng kulungan na dapat ay doon sila magtulog, no? Doon sila tutulog, doon sila magstay, pero ayaw nila. Nasanay na rin sila dito sa loob ng bahay. Tapos sa gabi, doon din sila natutulog sa amin. Katabi namin sila sa pagtulog. Kaya kailangan talaga ay alagaan mo ng mabuti sila. At saka mababait sila. Pag pinagalitan mo nga sila, ay umiiyak sila. Tapos pag alam nila na aalis ka, gusto nila sumama. Kaya nga yan kasing kasabihan na
nag-aalaga ka ng mga aso na dapat ay magbantayan nila yung bahay mo, no? Pero ang nangyari, pag hindi kami makaalis ng mga ng mga aking mga anak at mga asawa, kung hindi namin sila kasama kasi natatakot akong iwanan sila sa bahay, di ba? Dinadala namin sila sa labas namin, pasyal, kung kumain kami. Minsan nga, tuwing linggo, sinasama namin sila sa simbahan para makasimba din sila. Hindi naman sila maingay, tahimik lang naman din sila, basta hindi lang sila pumain ng ibang tao. Saka kasi hindi naman ako pet lover, hindi naman ako dog lover, pero yung anak ko lang kasi ang mahilig dito sa sa mga pet, sa mga aso na ito, siya talaga. Sabi ko, pagbili niyan, sabi ko, hindi ako dog lover ha, hindi ako, kasi ayaw ko talagang mag-alaga, kasi alam mo naman, di ba, kung mag-alaga ka ng aso, mahirap din, di ba? Ganyan na palaging umiihi, na nagdadumi, di ba? Ganyan. Ayoko nang ganon. Pero nung dumating yan sila, tapos napamahal na rin sila sa akin, ay, sabi ko sa sarili ko, hala, sabi kong ganyan, pag nag-alaga ka para ng aso, parang tao din sila. Nadaanan ko nga nahulog siya sa kama. Tapos, nauntog, no? Sus, iyak din naman kami, mga kami, umiiyak kami, kasi ganun nga nangyari sa isa namin sa pikisi namin na yan, nahulog siya, kasi ang liit niya, hindi siya lumalaki, mas malaki si Zoe, si Max, ay maliit lang si Max, mababa siya, pero pagdating naman sa para tahol yun, yung talaga siya, si Maki, pero tahimik siya. Pag pinagalitan mo siya, dyan na yan sa tabi, as long likewise kay Zoe, na pag pinagalitan mo, parang tao lang, pinapalabas na lang sa kabila niyang tainga. Ayun, ganun pala pag ngayon ko lang na-realize na pag nag-alaga ka pala ng aso, sobrang pala, yung feelings mo sa kanya, parang ako'y isang lola. Ang tawag sa akin ay lola, diba? Feeling ko ay mga apo ko na sila, ganyan. Kasi mga very sweet naman talaga ang yung may mga breed. Hindi naman kahit walang breed na aso, basta naalagaan mo, minamahal mo sila, mamahalin ka rin nila, ganun sila. Ang hirap pala, kaya nga sabi ko noon sa kapitbahay namin nasagasaan yung pusa naman nila, pusa yung alaga nila nasagasaan ng tricycle, iyak sila ng iyak, buong pamilya iyak sila kasi namatay yung pusa. Ganun pala ang feelings na pag may alaga kang pet, may alaga kang pusa man o aso o ano man, whatever ang animals na naalagaan mo. Ang hirap pala kasi napamahal na sa iyo diba? Parang feeling mo ay anak mo, apo mo, na ganun ang feelings ng isang tao nga nag-aalaga sa kanila. Kaya ngayon ko lang na-realize na ganun pala yun. Kaya yan sila, ganyan yan. Pag gumising ako sa umaga, gising rin yan. Pag once na magising ako sa gabi na ako'y mag-CR, sabihin ko lang yan, wag na kayong sumama dahil mag-CR lang si Lola, gabi pa to. Hindi naman sila, stay put lang naman din sila. Pero pag alam naman nila na nag-alarm na yung cellphone, so ibig sabihin, pag nag-alarm ng cellphone, bababa na ako, kaagad din sila magising din at saka sasama sa akin. Diba? Kasi siyempre malapit ang loob nila sa akin kasi akong kasama nila araw-araw. Diba? Kung minsan nagsama ang loob ng aking anak kasi sabi nila, Mama, ano ba yan? Mas malapit siya ang aking mga four babies sa iyo, sa i-converse sa akin. Kasi sabi ko, ganyan talaga yan na kasi akong nag-aalaga, akong laging kasama nila. Parang tao din yan, parang batang baby rin, parang mga batang na anak. Halimbawa, may anak ka na, yung baby mo, akong nag-aalaga. Mas malapit ang loob niya sa akin kasi akong nag-aalaga at akong ang kasama nila araw-araw. Kasi minsan nagkasama din ang loob ng aking anak dahil nga ko, na yan, yan si Zoe, yan si Makmak, na yan lang naman sila, pero bihira yan sila lumalabas, dito na yan sila sa loob ng bahay, ayan.
Si Zoe. Si Zoe ay mabait yan si Zoe. Diba, Zoe? Ayan na. Hi, Zoe. Bye-bye, Zoe. Bye-bye. Hello. Hello sa inyong lahat. Hello. Hello, baby. Hello. Bye. Bye, hello. Hello. Hello sa inyo. Hello. Bye-bye. Thank you for watching my Zoe, my face. Makmak. Hello, say hi. Makmak. Hello. Hi, Makmak. Mak. Face. Okay, yan. Nice. Ay, mahal na mahal ko po yan sila. Kahit walang ulam ako, walang ulam kami. Bumibili lang kami ng gulay-gulay, isda, pero sila niya nakamanok, karne, kasi hindi sila kakain talaga pag walang ganyan. Itong yung ano namin, ito yung Shih Tzu, kumakain siya ng dog food. Pero ito si Max, yung Pekinese, hindi talaga siya kumakain ng dog food. Gatas, yan, karne, manok, isda kumakain siya, hotdog, ganun. Pero si Zoe, kumakain to ng gulay. Hindi siya pihikan sa kanyang pagkain. Kaya, okay lang sa kanya. Kaya kumakain siya ng dog food, diba? Yung isa talaga, problema talaga. Hindi talaga siya kumakain ng dog food. Kag hindi siya kumakain ng walang ulam. Kaya, mapursigi ka talagang bumili ng ulam. Ganun yun. Kung minsan nag-stock kami, pag may budget, nagsastock kami sa ref para lang sa kanila din. Ayan. Ganyan talaga pag may alaga ka palang puppets. Ngayon ko lang na-realize kasi hindi ako dog lover, hindi ako pet lover. Pero nung bumili ang anak kong na ito, na dalawa sila, Diyos ko, dun ko na-realize na sobra palang yung ibigay niya sa yung pagmamahal din ng alaga mo, pag minamahal mo rin sila. Pag mahal mo sila, pag inaaruga mo sila, at saka pag inaano mo sila na mahal mo rin sila, pa-feel mo rin sila, napaparamdam mo sa kanila na mahal mo sila, mahal din kanila, malambing din sila sa iyo. Ganun yun. Kaya, masarap, alam niyo guys, masarap pag may alaga kayong dog or cat na kahit anong animals, basta yun ang nagustuhan mong alagaan. Masarap sa feeling. Number 1 yun ay stress reliever sila. Kung minsan may iniisip ka, tapos lalapit sila, lalambingin kanila, anuhin kanila, nawawala. Taniwala talaga ako na stress reliever talaga sila. Kaya ganon guys, konti, hanggang dyan na lang guys, at sana ay may matutunan kayo at kung paano ang magkakaroon ng mag-alaga ng mga dog, cat, or whatever na animals na gusto ninyong alagaan. Mahalin nyo sila at mahalin niya rin kayo. Kasi mga malalambingan talaga sila guys. Grabe, sobra. Kung pagalitan mo sila o ano man din, umiiyak yan sila. Pero after nan, pinapagalitan ko, nahag ko sila, kinakausap ko sila, sila rin nakikinig. Diba? Kaya, yun lang ang masasabi ko guys, na masarap pag may alaga kang aso. Diba? May alaga kang pet, may alaga kang pusa. Ayan, grabe pala pag mayroon kang ganon na napamahal ka na sa kanila. Diyos ko, sabi ko, paano kung hindi mo naman hinihingi, Kasi alam ko yung buhay ng isang dog ay 15 years lang. After 15 years, talagang mawawala talaga sila. Kaya, mahirap talaga. Parang tao sila. Guys, ngayon ko lang talaga na-realize. Hindi naman ako dog lover, pero nung naalagaan ko sila, dun ko na-realize na, sobra, grabe pala ang pakiramdam na may alaga kang aso. May alaga ka mang. Ganon din, same din yan. Kung ano mang klaseng animals na basta minamahal mo sila, sobra, grabe. Hindi ko ma-explain yung mga nararamdaman mo. Parang mga tao sila guys. Hanggang dyan lang guys. Thank you for watching. Sana nagustuhan yung aking video. Thank you for watching. Guys, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to click the button bell para ma-update kayo lahat ng ma-update lahat kayo na sa aking mga bagong videos. Thank you. God bless you all. Bye-bye.